Sabi ng iba, bakit Poland? Hindi Germany, hindi Dubai, hindi Canada. 7 years na ako dito. At ngayon, sasagutin ko na. Hindi to sugar coating. Pera, hirap at rason kung bakit worth it pa din ang Poland. Dito, pwede kang makaipon at makapagpadala sa pamilya mo sa Pilipinas. Sa ibang bansa, pang survive lamang ang sahod mo. Bakit Poland versus ibang bansa? Ang visa ko dito ay D visa or type D. Mabilis kong nakuha yon dahil first timer ako mga kababayang mag-abroad. At yan din yung bali-balita kapag ka first timer kayo, mas mabilis kayong maaaprubahan sa Poland. Ang cost of living ko dito ay nagkakahalaga ng 2,000 PLN. Kasama na yung bayad ko sa transportation, sa pagkain, renta sa apartment. Kapag lumagpas kayo ng 2,000 PLN, ibig sabihin ay napakaluho ninyo sa sarili ninyo. Siyempre, yung ibang mga kababayan dito ay madiskarte at mahilig silang magluto ng pagkain natin, katulad ng kanin or sinabawan at marami pang iba. Ang sahod, ang ibibigay ko dito ay yung entry level ninyo. Kung baguhan kayo dito, nagkakahalaga ang sahod ninyo dito ng 4,300 to 6,000. Entry level mga kababayan. Ibig sabihin mga baguhan or yung bagong salta dito sa Poland. Ang weather, may 4 na season: winter, spring, autumn, at summer. Kapag ka nalampasan nyo yan, 4 na season na yan, ibig sabihin ay para sa inyo itong Poland at nakakasurvive kayo or makakasurvive kayo ng maraming taon dito sa Poland. At ang kagandahan, kapag ka meron na kayong temporary stay or karta pobito na tinatawag dito, ay makakapag-travel kayo sa iba't ibang bansa dito sa Europe. For example, gusto nyo mag-travel ng Sweden, ng Norway, 1 oras lamang na travel sa eroplano ay nandun na kayo. For example, gusto niyo pumunta ng Germany by bus, 2 hours lamang ay nandun na kayo sa Germany. Or sa iba't ibang bansa dito, katulad ng mga kababaihan, gustong-gusto nilang puntahan ang Switzerland, France, at Italy. Wala pang 2 hours mga kababayan ay nandun na kayo. Basta meron kayong temporary stay, may ticket, at meron kayong pocket money. Kasi yan lang yung requirements dito mga kababayan. At yan ang kagandahan kapag ka nagtiyaga kayo sa Poland. Ano ba talagang meron sa Poland? Unang-una, trabaho. Warehouse, factory, construction, IT expert, hospitality, or hotelier. Maraming hiring, walang masyadong requirements. Especially sa factory, hindi na kailangan ang pag-i-English. Ang bayad, minimum wage ngayong taong 2026 ay 4,806 or ang gross. So, ang take home nyo dyan ay nagkakahalaga ng nasa 45,000 to 60,000. Magpadala kayo sa Pilipinas ng 30K, meron pa kayong 30K na maitatabi or savings ninyo. Pangatlo, Europe ang Poland. Dahil nasa Central Europe ang Poland, mabilis kayong makakapag-travel or meron kayong access sa iba't ibang bansa na malapit or karatig ng Poland, katulad ng Germany, Czech, Slovakia, Russia kung gusto nyong pumunta. So, mabilis ang access at abot kaya. Tahimik, walang gulo,
safe maglakad kahit na alas 12 ng gabi. Malinis at organized ang mga establishmento. Pagkain, may Pinoy store na dito sa Poland. May kanin, makakapagluto kayo ng paborito nyong sinigang, makakapagtinola, makakapagsisig, at marami pang iba. Ibig kong sabihin makakasurvive kayo dito dahil meron ng sari-sari store or Pinoy ingredients. Ano yung hirap? Real talk tayo mga kababayan. Unang-una, winter. Makakaranas kayo ng 15 degree to 20 degree dito sa Poland. So, mahirap maglakad kapag ganyan malamig, lalo na kapag windy. Alas 4 pa lang ng hapon, madilim na. Depressing pag di kayo sanay mga kababayan. At alas 7 ng umaga ay madilim pa din. Kaya nakaka-depress talaga. Ang wika, Polish, hirap. Pero sa trabaho, English plus body language lang. Kung naalala ko 2 years ago, ay ganyan yung ginagawa ko. Wala naman sa requirements yung language sa pagpunta dito sa Poland. So dito na lang din ako natutong magsalita ng Polish kahit na basic. Nakaka-homesick. Walang pamilya, walang love life. Kung naiwan niyo yung asawa, gawan niyo sa Pilipinas. Nakakalungkot lalo na kapag Pasko, New Year. Dahil mag-isa lang kayong mag-celebrate or kasama niyo yung kapwa ninyo Pilipino. Ang agency minsan ay scammer, kaya yun yung hirap minsan. Na-experience ko yan at na-experience din ng ibang mga kababayan, kaya dapat maghanap kayo ng legit na agency. Papeles, siyempre nakakalito yung TRC, TESEL sa una, kasi na kailangan talagang malaman at alamin ninyo yan. Sabi nga, mas ligtas yung may alam. Yung TESEL ay yung identity number nyo dito sa Poland. TRC, temporary residence card. Kapag meron na kayo nyan, for sure ay safe na kayo. Pero lahat ng yan natutunan ko ng pautay-utay. Hindi yan madali sa una, mga kababayan. Ako bilang isang OFW sa loob ng 7 taon sa Poland, ay hindi ko masisisi ang aking sarili kung bakit pinili ko ang mag-stay dito sa Poland. Kasi nga, noong mga panahong nasa Pilipinas pa lang ako, ay hindi sapat yung kinikita ko na 15,000 pesos kada buwan. At yung pagsa-sideline ko sa catering ay hindi pa rin sapat, ano? Kaya talagang nagsumikap akong makapagtrabaho abroad kahit na alam kong marami akong nadidinig na negative sa aking pamilya before, kasi nga wala naman akong experience sa pag-abroad dahil first timer akong sumubok or sumabak dito sa pagiging buhay OFW. Sa aking personal na experience mga kababayan ay dito sa Poland, makakapagtabi kayo ng kahit papaano, makakapagpadala kayo sa pamilya nyo sa Pilipinas at mabibili nyo yung mga bagay na hindi natin kayang bilhin sa Pilipinas. At totoo yan mga kababayan. At may experience niyo yung buhay mayaman, kasi kapag hardworking kayo dito sa Poland ay makakapag-save kayo ng pera, makakapag-travel kayo sa Schengen countries at napakadali niyan mga kababayan. Yung mga bagay na gusto nating gawin ay magagawa natin, at yung mga gusto nyong punan na pagkukulang natin sa Pilipinas ay mapupunan ninyo dito sa Poland. Kaya ikaw na nangangarap ay
maging positive lamang yung mindset mo. At samahan mo na rin ng dasal. Huwag kang maniwala dun sa mga negatibong tao na hindi naman nakakatulong sa personal mong buhay. Kaya bakit Poland? Kasi possible. Hindi siya madali, pero possible. Kaya kung ikaw ay nasa Poland na, paki-comment mo anong rason mo. Kung nangangarap ka pa, paki-comment mo, takot ka ba? O G na G ka? Subscribe ka na rin dito sa aking channel para sa mga totoong OFW at may pangarap. Walang filter, kaya see you sa aking next vlog.